Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Shiba Inu ngayon pong March 24 taong 2024. At ayan, nandito po tayo sa daily chart time frame ni Shiba Inu at ang aking pong analysis dito ay kung nakabalik po siya sa ibabaw ng presyong 40 digits 2783 na nagsisilbing resistance line po natin ngayon. Yan, kung nagawa po niyang makabalik dito sa ibabaw nito, ay dito po siya magpapatuloy sa kanyang consolidation. Ngayon, kung bigo naman po siyang basagin ito, ay dito naman po siya sa ilalim nito magpapatuloy sa kanyang consolidation. Kaya ayan, yan po ang aking nakikita rito na magiging galaw ni Shiba Inu sa mga susunod na araw. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, bago po natin ipagpatuloy ang pagti-technical analysis dito kay Shiba Inu, ay check po muna natin yung kanilang latest tweet sa kanilang X account. Dito po ang kanilang official na X account. Meron po silang 3.8 million na mga followers. Kaya yan, nakikita po natin dito na wala po silang latest na tweet. Ito pa rin po yung tweet nila kahapon. Ayan, kahapon. Yung kanilang announcement po sa discount ng kanilang SHIB names. Ayan. At maliban po rito ay yung integration naman ng Bluebit dito kay Shibarium. Ayan. Balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito kay Shiba Inu sa kanyang daily chart time frame. At ayan nga, ngayon ay napapansin po natin na yung kasalukuyang candlestick po nito ay sinusubukan niyang basagin ang nagsisilbing resistance line natin dito sa 40 digits 2783. Ngayon kung pag mababasag po niya ito ay malamang ay aakyat po siya ng bahagya. Yan, pero kasunod niyan ay isang consolidation. Yan, maglalaro po siya dito sa ibabaw nito. Dito po siya magpapatuloy sa kanyang pagko-consolidate. Ngayon kung pag hindi po siya nakabalik dito sa ibabaw ay ayan, dito po siya sa ilalim patuloy na magko-consolidate lamang po siya rito sa ilalim ng 40 digits 2783 at ibabaw naman po ng support line natin na 40 digits 2431. At ayan, nakikita po natin ang ating Hall Sweet Indicator ay nagbago na po ng kulay. Ayan, ito na po ay nag-umpisa noong March 22. Ayan, hanggang ngayon ay kulay red na po yan. Ito po ay nagpapahiwatig ng change of trend direction na yan. Kaya mula po sa pagiging bullish ay nagpapakita po ito ng signal na bearish na itong si Shiba Inu dito sa daily chart time frame. At kung ang ibig pong sabihin nito ay ayan, kapag ganito na maliit ay consolidation pa ito. Ayan, or unti-unti siyang bumabagsak. Ayan. Dito pa lamang kasi mag-uumpisa na makaranas ng downtrend itong si Shiba Inu. Ayan, ito pala nag-umpisa na pala rito. Ayan, basta nung nag-umpisa ng lumiit yung sukat ng ating Hall Sweet Indicator, ayan, umpisa na po yung kanyang downtrend. Tapos kung pag nagkulay red na yan, confirm na ang kondisyon ni Shiba Inu ay downtrend na. Kaya ayan. Yan po ang signal na ipinapahiwatig naman ng ating Hall Sweet Indicator dito. Yan. Pero kapag ganito pa lamang yung sukat ng ating Hall Sweet Indicator, ibig pong sabihin ay hindi pa tinutodo ng mga bears yung kanilang puwersa. Ayan, dito naman po sa ating Hall Sweet Indicator, dito naman po sa ating QQE Mode Indicator ay ayan, lumabas na yung mga kulay red na QQE bars natin noong pang March 18 at tuloy-tuloy na po na kulay red yung mga nabubuo rito. Kapag kulay red na rin po ito ay nagpapahiwatig na rin po ito na bearish ang market condition ni Shiba Inu. At ngayon, mapapansin po natin na lumiliit yung kanyang sukat. Ibig pong sabihin ay nanghihina yung persa ng mga bears. Kaya po natin mapapansin na umaangat po yung or umaakyat ang presyo ni or yung candlestick natin ay ang nabubong candlestick natin ay mga bullish candlestick kasi mapapansin natin na lumiliit yung sukat ng mga kulay red na QQE bars natin dito. Ngayon kung pag nagpatuloy po ito
ayan po yung aking naging basihan na malamang ay mababasag niya ang resistance line natin dito na 40 digits 2783. Yan, at makakapunta po siya rito sa ibabaw nito. At dito po siya magpapatuloy sa kanyang pagkukonsolidate. Or malamang baka tataas pa ito sa mas mataas na presyo. Ayan, pero hindi natin alam. Basta abangan na lamang po natin yung kung magagawa nga ba niyang mabasag ito or hindi. Kaya, ayan, mabuti na lamang nakabili po ako rito sa 40 digits 2431. Yan, binigyan po tayo ng pagkakataon na makabili po sa support line na ito nitong yan, mga March 19 at saka March 20. Ayan. Ayan, dapat ay nakabili na rin po kayo rito. Pagdating po yan sa pag-i-spot trading. Pagdating naman po sa futures trading ay ayan, wala po akong nakikita na magandang entry position dito. Ayan, yung inaabangan ko po rito ay short entry position kasi bearish trend po tayo. Pero pagdating naman po rito sa weekly chart time frame, ayan, check naman po natin. Ang ating weekly chart time frame ay iba naman po yung signal natin dito. Nananatiling bullish po tayo rito sa weekly chart time frame. Ayan, kulay green yung ating Hall Street indicator, kulay blue rin yung ating QQE mode indicator. Kaya nananatiling bullish po tayo rito. Ayan. Ngayon, kung dito naman po sa weekly chart time frame, kung mapipigilan po ng 40 digits 2775 ang pagbagsak na ito ni Shiba Inu sa presyong ito ay ayan, dito po siya magkakaroon ng correction at magpapatuloy po siya sa kanyang patuloy na pag-akyat at mukhang aakyatin niya muli ang kanyang mataas na presyo na 40 digits 4582. Ayan, kung yan ay dito na siya magkakaroon ng correction. Pero kung pag nabasag po ito ay babagsak pa siya. Posible po siyang bumagsak hanggang dito sa 40 digits 1766. Ayan, pero mas nakatutok po tayo dito sa ating daily chart time frame. Ayan, pag dito sa technical analysis natin dito sa daily chart time frame. Kaya yan po ang aking naging technical analysis update sa araw na ito para kay Shiba Inu. Yan, uulitin ko lamang po ulit kung nagawa niyang basagin ang nagsisilbing resistance line natin dito sa 40 digits 2783 ay ayan, may posibilidad po siyang aangat or aakyat dito sa ibabaw nito at dito po siya magpapatuloy sa kanyang pagko-consolidate. Ayan, pero kung pagbigo naman po siyang basagin ito ay ayan, magpapatuloy po siya sa pagko-consolidate naman dito sa ilalim. Ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.